yung specific point na binabanggit ni Sara Duterte, I don't know whether totoo yun kasi wala pa ako nadidinig na pahayag from Amy Marcos kung talaga yun yung specific na sinabi niya na kailangan ni BBM si Sara Duterte for Vice President dahil kung hindi, matatalo siya specifically ni Leni Robredo. Meron bang basis yun sa numbers ninyo? Sa amin wala. Napanood ko yung press con ni Sara Duterte, no? Sabi niya, nagpakita sa kanya ng quick and dirty survey results. Since hindi ko alam kung ano yung quick and dirty survey results na yun, wala akong batayan, no, para sabihin na based on our survey. Ang pwede ko lang sabihin, yun lang, yung pagtingnan mo yung vote diffusion, yung first choice, second choice, yung mga bumoboto kay Sara, kung siya hindi tatakbong presidente, malaking bagdan boboto kay Bongbong. Yung mga bumoboto kay Bongbong, pag hindi siya tumakbo bilang presidente, malaki ring propulsyon ng bumoboto kay Sara. Kumbaga, may interlocking support, no? So kaya nilang, pag binagbuklod mo yung dalawa na yun, talagang masasabi mo, matutulungan silang pareho. Oo. So para lumalabas ba rito yung support base nila closely related? Closely related in the sense na yung bumoboto kay Sara, malaking bagda no, nasa Mindanao, di ba? Pero yung vote, pag sinabi mong hindi siya tatakbo, 6 na puntos ng 20 puntos, pumupunta kay Bongbong. 6 na puntos, pumupunta kay Bongo. Ganun rin yung kay Sara, no? Kay Bongbong. Marami rin pumupunta kay Sara. Ngayon, matatalo ba siya ni dating VP Leni? Maaaring sabihin, oo, potential na matatalo siya kasi nakita rin namin doon sa December survey, yung suporta ni VP Leni umakyat ng parang from a single digit to double digit. Pero iba na yung context Christian, no? Nag-iba na, nawala na si Sara, nagsama na si Sara, tsaka bilang kandidato sa pagkapangulo, nagsama na sila ni BBM as Vice Presidential tandem. So iba na yung nature nung competition. So kung hindi sila nagsama at hindi tumakbo si Sara bilang Vice Presidente, ganun, babalikan ko ulit. Dikit-dikit yan. Maaari siya matalo, hindi lang ni dating Vice Presidente Leni, baka pati yung tinatagurian ng media noon na Duterte Light, no? Si Isko Moreno. Kasi dikit-dikit sila noon Dikit-dikit sa September survey si Marcos, Pacquiao, Dumagoso. Si VP Lenin ay 8%, no? It would have been a tighter race, no? I would say. But you cannot just simply say it's just a competition between BBM and then Vice President Leni Robredo. Oo, kumbaga hindi naman sila yung nakakakuha ng chunk ng preferences ng mga panahon na yon, 'di ba? Yep. Tsaka hindi naman siya two-way fight. Well, yeah, pwedeng sabihin mo na, marami ng kandidato. Ang isang punto lang na maaaring nakakasuporta doon sa kung hindi sila nagsama, hindi mananalo si BBM. Noong 2016, pag tinignan mo yung actual voting results, saang reyon nanalo si BBM laban kay VP Leni? 7 lang sa 17. Nanalo si BBM sa Cordillera, sa NCR, Region 1, Region 2, meron pa isang reyon sa Eastern Visayas, I think. Pero natalo si BBM sa mga vote-rich na regions. Cebu, natalo siya Mindanao. Actually, talo si Leni sa Region 11 sa Davao. Ang nanalo doon si Alan Peter Cayetano. He got a majority of the votes in 2016. Dahil siya running mate ni Duterte. Oo. Kaya nga kung nagkatuluyan yung chismis na dati na inaawitan rin ni BBM si Digong na maging running mate si BBM ni Digong. Baka nanalo si BBM noon 2016. Oo. Okay. Yung isa namang iteration, kung sakaling si Sara tumakbo rin for president, kasabay nila Bongbong Marcos, Leni Robredo, and the other candidates, what would have been the complexion of the race? Well, dikit-dikit talaga. It would have been a pretty competitive race.
At ang maaaring mangyari diyan, kahit sino do'n sa mga contenders na 'yan ay maaaring makaungos 'no, at manalo. Ah, Depende na 'yan sa kampanya nila. Kumbaga, for second time around maglalaban si BBM at saka si Leni Robredo, pero may kasama ng iba 'no. Oo. Ang nakikita namin do'n sa at least sa September survey, hindi gano'n kalakas si Manny Pacquiao sa Mindanao, pero tabla siya kay Leni sa Visayas 'no. I mean kay Sara sa Visayas. So, dahil nung September hindi pa nagdedeklara si VP Leni, maaaring makakatulong kung siyang nagdeklara kung tumakbo rin si Sara 'no. It would have been a much for a political scientist, it would have been a much more interesting election for us to observe compared to, let's say, where, you have two scions of political dynas coming together and drawing support from two varied ethno-linguistic groups and regions that basically have a sizable share of the voting population. Ito ba sa mga surveys niyo ng mga panahon na yon, ilan ba talaga yung lumalabas sa solid voter base, kunwari ni BBM at saka ni Sara Duterte, kung pareho silang tatakbo sa pagka-presidente? Lumalabas doon basically parang noong 2016 rin eh. Ang lakas ni BBM sa National Capital Region. For one reason or another, malakas siya. Medyo may kalakasan rin siya sa Balance of Luzon. Doon sa mga regions na malakas siya, Region 1, Region 2, even to a certain extent, Region 3. Pag pinagsama-sama yung tatlo, malaki na yun. No? I think that's about what, 1/3 of the Balance of Luzon. Medyo mahina si BBM sa Region 4A. So, si Sara talagang malakas sa Mindanao at saka sa Visayas. Yung Visayas niya, 1 out of 4 bumoboto sa kanya. Mindanao niya, almost 1 out of 2. So, talagang ganun yung mangyayari dyan. Magkakahatian sila ng mga lugar. Tapos yung ibang kandidato, mensahe na ang labanan yan. Mensahe at saka yung makinarya. Pero in terms of percentage, ilan ba yung lumalabas na solid voter base nila? Kunwari, meron bang solid na 15% of voter preference si BBM o si Sara 18? Meron bang ganun? Well, mahirap sabihin. Basically, what I can say is that yun lang, let's work with the regions that they come from. So, pantay lang yun. 5%, 5% yun. Yeah, Region 11 and Region 1 are of the same proportion relative to the total voting population. Kasi hindi mo masasabing solido naman. Yung Mindanao, to a certain extent, medyo mas malaki ang suportang nabibigay sa mga Duterte. No? Compared to, let's say, yung Ilocos region na medyo mas hindi ganun kalaki yung proportion ng pumupunta kay Bongbong. Pero yung for instance ito no, yung pagtakbo nila BBM tsaka nila Sara Duterte, nung panahon na yon, meron bang clearly umaangat dun sa mga pre-election surveys ninyo o halos pantay-pantay din sila? Halos pantay-pantay eh. Kumbaga walang talagang maangat. Ang nakikita lang talaga on the surveys from November 2020 to September 2021, isa lang ang klaro, bumababa si Sara Duterte.